napag-usapan natin yung previous episode yung kay PewDiePie, isa sa mga parang favorite ko na content creator. Tas may nabasa ako na post galing sa GamePow. Hindi ko alam kung kailan siya nag-release ng content na bago about it. Pero parang ang headline nung post is parang nakaka-experience yata si PewDiePie ng midlife crisis tas parang nag-aano siya minimalist na lifestyle. Parang post Hmm. niya yung mga gamit niya. Hindi ko parang si Norvin, I think si Norvin yun, yung parang meron siyang sinuggest or na-recommend na podcast, parang minimalist ba yun? The Minimalist Podcast. Mm. Nakikinig ako doon minsan eh. Na ano mo ba yun? Yung kumbaga parang minsan ba naiisip mo na i-adapt yung ganong klaseng lifestyle? Kasi bigyan kita ng context no, na-experience ko yung, I don't think minimalist yun or parang konektado. Nauso kasi before si Marie Kondo. Yung parang Oo. yung parang i-dispose mo yung mga bagay na hindi na nag-spark ng joy sa'yo. Yung Hmm. parang minsan ba naisip mong mag-ganon or parang i-dispose yung ibang gamit? Ikaw, tulad mo, ang dami mong gamit, ang dami mong manga sa likod. Illusion lang lahat yan. Hindi totoo yan. Actually, ginawa ko na siya kasi itong mga natira dito, ito na lang talaga yung gusto kong i-retain. Tapos yung mga hindi ko gustong titles, nabenta ko na. Mm. Ganun ginagawa ko minsan eh, pag Kapag, babawas. hindi ko alam kung anong itsura ng ano mo, ng station mo. Ikaw ba yung klase ng tao na yung station mo is magulo? Magulo in a sense na chaotic pero there's order in chaos. Yung parang ganung style or ikaw ba yung kunwari parang ano ba nakita? Parang kay TPC yata, typical Pinoy rap na parang super linis nung ano niya. Stage niya Ah, walang ibang gamit na nakalagay, parang monitor lang, keyboard, mouse, tapos parang lagay lang ng mug. Parang ganun lang, walang iba. Sa akin ang daming nakalagay sa table ko eh. Sa'yo ba bilang artist at kung ano-anong ganap diyan sa table mo? actually, tatlo yung keyboard ko ngayon sa lamesa. Ito. Tapos may isa pa ako doon, di ko mabuhat kasi mabigat. Tapos Mm. yung controller, mouse, tapos pusa. Bakit ang daming ang daming ganap. Bakit patanayin mong keyboard diyan? Ano yan ba yung inaano mo, kinakalikot mo? Oo, medyo inaayos ko kasi siya. Tapos, itong gamit ko ngayon. Ay, sorry. Mm. Tingnan mo. It's, it's all white. Oh, ang linis Linis, no? Linis Pero kasi yan. kahit madaming anik-anik sa lamesa ko, parang nakikip track ko naman sila. Nandyan naman sila lahat. I mean, maayos sila tingnan. Hindi yung Mm. makalat na balahura. Na Mm. parang ayun. Nice. So, tingnan mo, Mas gu kahit ganyan yung hmm, mga ganyan, nakaayos yan, tapos kabisado ko kung nasaan yung mga bagay-bagay. hmm. Mas gusto ko rin yun actually, parang yung minsan 'pag sinisipag ako, naglilinis din naman ako tapos parang super linis ng station ko nung kwarto. Pero bumabalik rin ako dun sa Default. default na madumi na magulo yung gano'n. Parang okey, ito yung nakasanayan ko na hindi ko alam, siguro iba lang din mag-function yung utak ko kapag masyadong malinis or masyadong in order yung station ko or kahit Mm. yung buhay ko, parang gusto ko siyang i-ruin. Teka lang, okey. Alam ko medyo tangent pero related 'to, na-experience mo ba sa buhay mo kahit hindi ko alam kung ilang taon ka eksakto, pero kunwari ilang years ka na nag-e-exist sa mundo na parang lahat ng nangyayari sa buhay ko okey. Try ko ngang gumawa ng isang mali para lang maramdaman ko na normal ako. Na-experience mo ba 'yan, yung gano'n? Feeling ko, nung college, ako, Mm. yung, kilala mo si Haruhi Suzumiya? Oo naman, favorite ko 'yan, Melancholy. Di ba parang yung mindset niya na bored siya sa buhay niya. Hmm. Feeling ko may ganung face ako nung college. Kaya nung Oh. nag-college ako, ang dami kong explorations na ginawa. Mm. I think,
nag-contribute din bakit ako naging gan'tong tao ngayon. Kaya masaya yung college ko. Ang ganda nun. Napansin mo, nabanggit mo yung ano, yung Haruhi. High school kasi yung setting nun eh. Tapos nung high school ako, alam mo yung typical na studios. Parang bahay-aral. Kahit nga di ako nagre-review ng high school ako, nasa top ako. So parang I go with the flow lang, ganyan. Gumagala kami ng mga friends ko. Tapos ang catch nung high school ako, may life group kami ng mga born again Christians. Uy. Every afternoon yon. So ganun yung routine. Tapos nung nag-college ako sa Manila, parang na-open yung buhay ko. First mong open world, parang pwede pala pumunta dito. Pwede palang gawin tong mga to. Nice. Tama ba yung memory ko? Yung, kasi pag nire-recall ko yung Haruhi, parang di ko kasi siya pa na-rewatch. Pero ang memory ko doon sa anime na yun is, first time ko maka-experience ng anime na ganito na parang akala ko slice of life lang, ganyan high school setting. Tapos biglang may mga supernatural. Kasi kapag bored siya, magugunaw yung mundo. Oo. Kaya kailangan nilang i-entertain si Haruhi. Tapos parang dahil dun sa ganun niya, na-attract niya yung iba't ibang, kunwari may alien, merong manghuhula ba yon or something? Esper. Ano yung Esper? Esper ba yun? Esper yung tawag sa kanya. Yung may mga fifth sense. Ay, sixth eye. Third eye pala. Mga ganong shit. Nakakatawa yun. Hindi ko nga rin, kasi syempre hindi naman ako ganun katambay pa ng internet yata that time. Hindi ko nga alam na parang nagka-issue yung VA noon kasi crush ko rin yun si Aya Hirano. Nag-issue siya. Pero parang bumabalik-balik na siya sa scene ngayon eh. Pero not as popular as before. Kasi nung time na yan, mga early 2010, sikat talaga si Aya Hirano. Dami niyang mga mainstream anime na siya yung nag-voice. Lucy, Fairy Tail. Si Lucy, Diba? Si Misa Misa ng Death Note. Death Note. Pa? Marami siyang projects, tapos nagka-scandal siya. Yun lang. Siguro part yun ng diba parang pag personality ka sa Japan, yung parang hindi ka pwedeng maging promiscuous or parang ka-cancel ka. Ganun ba yung nangyari sa kanya? Hindi ko kasi alam kung anong scandal. Alam ko lang yung scandal niya, parang nagkaroon siya ng relasyon sa kabanda niya. Tapos parang may scandal ba yun? May nag-leak kasi ng video. Oo. Parang sa Japan, once na na-involve ka sa ganung issue, binibitawan sila ng mga agency. Pero lately, bumabalik na siya. Hindi ko alam kung tama yung naaalala ko na nagkasakit yata siya sa throat, kaya hindi na siya makakanta. Ewan ko kung tama yung memory ko. Pero may bago siyang release na kanta last year nasa Spotify. Hindi ko familiar doon. Pero merong parang last year yata yan or several years ago. Parang na-miss ko lang yun. Tapos ginugol ko or parang ni-YouTube ko yung yung God Knows. Tsaka yung mga kanta doon sa sa Melancholy. Stig. Tapos, syempre, I think depende pa rin talaga sa culture. Parang malaki pa rin siguro yung dating nakapag-personality ka sa Japan. Tapos, kasi for me, kung hindi naman na-leak yun, normal naman na ginagawa ng tao yun minsan eh. Kumbaga parang, di ba, pag nasa-set ka, pag nalalagay ka kasi sa isang pedestal, merong nabibuild na certain expectation sa'yo siguro yung tao and yung industry na hindi ka pwedeng ganun. And siguro part rin, hindi ko alam guys yung yung parang pinaka full context kung ano man yung naging scandal niya. Basta ang alam ko lang, nagtsuktsak China sila ng kabanda niya. Parang ganun lang yung alam ko. So, hindi ko alam. Pero for me, parang hindi naman dapat Hindi ko kasi sure, naging big deal lang siya kasi yung kabanda niya na yun, parang in a long-term relationship. Tsaka hindi lang siya sa kabanda niya, parang with several, siguro 2 or 3 guys at the same time. Kaya siya na-cancel ng bonggang-bongga. If tama yung naalala ko kasi bata pa ako nung bata pa ako nangyari yun eh. Gets rin naman. Pero, ewan ko, siguro may mga ganong bansa lang rin talaga.
or ewan ko, hindi na siguro ako mag-aano dun, magfo-focus dun. Basta ang alam ko lang, super crush ko siya before and favorite ko si Mm. Haruhi, si Misa Misa, si Lucy ng Fairy Tail. Mm. And yun nga, kumakanta rin siya. Meron siyang mga performances na before gini-YouTube ko pa. I think parang dinownload ko pa yun dati sa Same. sa YouTube. Di ba yung mga performances niya? Yun, Oo. nakakatuwa. Nakakatawa din. Sana, di ko alam kung makakabalik pa siya or mababalik yung dati niyang kasikatan and mga projects. Pero, let's see. Speaking of Japan, cover namin ngayon, TGS. TGS x TGS. Tokyo Game TGS. Show. Random. Pero, yun, TGS week kasi ngayon. And alam ko ongoing pa rin naman to. Marami pa siguro mga Mm. pag upon release na itong episode na to, baka marami pang mga announcement. Pero specifically, ang i-cover namin is yung Tokyo Game Show Xbox Showcase Yeah. na pinanood ko rin. And di ko disclaimer, hindi naman namin lahat mako-cover. Lahat ng mga games sa present doon. And most likely, baka napakita na rin yun sa ibang showcase. Pag-uusapan lang namin ni Bonbon, magbabatuhan lang kami ng mga games na na-pick yung interest namin. And meron kami mga gustong sabihin. Pero bago yun, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers. Maraming salamat sa support niyo guys. At sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne Sulibilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G at si Admiral RD Casimiro. May iba't ibang tier levels doon guys. Meron $2, $5, $10 yung sa executive and $100 kung trip yung paglaroin ako ng Mobile Legends. Kung anong game gusto nyo. Pero kidding aside, yung $2, magkakaroon kayo ng access sa Nakama Game Access. Iba't ibang games yan available sa library natin. Merong Clear Obscure, Expedition 33, merong Lies of P, and Horizon, Elden Ring, etc. Alan Wake 2, madami pa doon. Check nyo na lang, available sa Patreon. Tapos, meron din siyang VOD episodes ng Bawal Bullshit na kasama ko sila Norvin, tsaka si Yvette. And then, yung $5 naman na tier level, early access ng flagship episodes ng TGS at meron dong pre-show at post-show at maraming chismis doon kung chismoso at chismosa kayo. Yun, kamusta ka? Anong balita? Na-share ko naman na sa'yo. Bale yung pusa namin na dinadala namin sa vet for almost 2 weeks. Sadly, namatay siya kahapon. Tapos, wala parang ginawa namin lahat Una kasi nakakatheter siya. Tapos gumaling siya doon. Like, nakaihi na siya after. Kaso kasi namaga yung may patan niya. So, binalik-balik namin sa vet. Tapos pinapainom namin ng gamot. Tapos nagulat na lang kami kahapon. Bigla kasi hindi siya kumakain. Hindi na rin siya makatayo. Hindi siya makalakad. Tapos sabi ko sa kapatid ko, yang baka hindi na kaya ni Makmak. Ayun, after namin painumin ng gamot, bigla siyang parang nagka-septic shock. Inatake. Parang nag-last meow. Tapos yun. Yun kasi yung parang feeling ko part talaga siya pag nag-aalaga ka ng mga hayop. Tapos, syempre malungkot, pero ganun talaga. Ginawa naman namin lahat din. Gusto ko nga awayin yung vet pero wala Feel ko naman ginawa rin ng vet lahat ng Kasi may pinalitan niya kasi ng antibiotics yun nung Wednesday. Tapos nung pinainom namin yun, kinagabihan, parang malanta na yung pusa, si Makmak. Tapos yung pagising ko kahapon, before ako mag-meeting sa work, chinek ko pa siya. Tapos, after ng meeting, pinainom namin ng gamot. Then, siguro mga 2 minutes, 3 minutes lang. Lesson learned, baka next time, pag-aral ako mag-drive para madala namin siya sa mas maayos na vet. Kasi vet clinic lang yung pinagdadalhan namin hindi talaga siya hospital. So, wala rin silang emergency care, ganyan. Kasi syempre yung finances, mabigat din.
It's kinda sad. Cute pa naman nun ni Makmak. Pero wala, naawa na rin ako sa kanya, kasi nung hawak-hawak ko siya nung Wednesday, nung nag-vet kami, mahina na talaga Mm. siya. Parang ano. Yung last na usap natin kailan ba yun, na parang Friday ba yun? Yung last recording natin. Hindi, yung time, yung sa Discord na magka-PM tayo na ano yun, hindi ka pa yata nakakapagtrabaho nun, parang dinala mo yata siya sa vet nun, tapos inuwi, tapos Oo. nakaswero sa bahay. Anong araw yun? Thursday ba yun? Ilang beses siyang nakaswero, tapos ang malala nun kasi, pag-uwi namin sa bahay, nagbabara yung swero niya, ako naman medyo magaan yung kamay sa mga ganyan, tinanggal ko yung swero niya, tapos Hmm. inayos namin. Pero nagtaturo kami sa vet, chinachat namin Mm. siya. Tinawagan ko pa yung kamag-anak namin, minsan kung nag-aaral ng nursing, Mm. papaturo ko pa na magswero sa pusa. Anyways, ganun talaga eh. Hindi mo ba first time na-experience yung gantong pangyayari? Bilang nag-aalaga ka talaga ng cats even before? Hindi. Madami Pang-ilan na na rin? din sa'min. Ang ang una siguro si Ginger, way back 2022, 2022 yata. Si Hmm. Ginger, tapos si Bonbon, Yung original? 2023. Oo, yung original Bonbon. Tapos si Tinku, 2022. Actually, lahat ng mga nagre-rainbow run sa'min ng mga pusa, mga lalaki. Tapos same issue, parang urinary blockage. Nung una, hesitant kami magpa-catheter kasi yung experience namin kay Tinku, nung naka-catheter siya, pagka-uwi namin sa bahay, puro dugo yung nilabas. Tapos, ayun. Hmm. Tapos, inassure kami netong vet, ibang vet naman to, yung nag-catheter Oo. sa kanya na okay. Pwede pumayag kami. So, ayun, gumaling nga sa catheter. Kaso, 5 beses niya kasing pinasukan ng catheter kasi hindi niya daw mapasok. So, imagine the pain, ganyan. Hmm. Pinaturukan namin ng antibiotic si Makmak, ganyan. Tapos after no, nung natanggal na yung catheter niya, nag-self-discharge kasi din yung pusang to. Medyo makulit din siya. Bukod Hmm. sa sinusukan niya yung antibiotic. Nung Sunday, September 21, kaya di rin ako umalis sa bahay nun eh. Hmm. Pagkagising namin, nakalabas siya ng kulungan, natanggal niya yung cone, pati yung swero niya, pati yung catheter. Di ko alam paano niya na-manage hilahin yun, pero natanggal niya kasi malakas na siya nung Hmm. Sunday. Sunday yun eh, 21. Tapos nung kinagabihan, nagtae siya, nag-diarrhea. Tapos ang in-advise ng vet, ibalik. So, 2 beses namin siyang binalik this week. Hmm. Tapos ayun, nung hindi na siya kumain. Kaya nga siguro, if maging nepo baby man ako, you won't Hmm. know it, but there will be signs. Lahat ng pusa ko, naka-royal canin yan. Hmm. Anyways, pero baka nagpalit na kami ng pagkain, tapos baka itry namin maghalo ng royal canin na dry food. Kasi yung mga pusa namin, maselan sa wet food eh. Ito nga, may tinry kaming isa, nagtae sila lahat. So baka hanap pa ako ng ibang options. Mm-mm. Yung royal canin, before kasi hindi ako, sa lahat naman ng bagay, I think pwedeng i-relate siya. Hindi ako particular talaga hindi ako ganun ka-particular sa brand. Ah, Parang nung growing up, parang lagi kong naiisip na pare-pareho lang naman yan, binabayaran lang naman natin yung brand dyan. Tapos hindi ko na alam kung kailan ako nag-shift na maging brand conscious in a mm, sense. Pero ang naalala ko lang is siyempre PlayStation. Kunwari 'pag may na-experience ka, hindi sa pagiging shill, pero kasi na-experience ko yung kung ano yung sa PlayStation 1 hanggang 2, 3, alam ko na yung ine-expect ko sa kanila. And then parang LG rin, yung experience ko sa LG TVs and appliances, kapag okay, most likely kapag bibili ako ng bagong TV, bagong ref, LG palagi yung first choice ko. Tapos gaya ng sinabi mo yung sa Royal Can, kasi nung nagkasakit din yung first time ko ma-experience yung ganyang, pangyayari, yung kay Miyaka na
kakaampon ko lang sa kanya. Yun din kagad yung laging sinasuggest ng vet, yung recovery food ng ano ng Royal Canin. Ang laki ng difference niya, guys, lalo na kung hindi kayo familiar sa wala kayong experience sa pag-aalaga ng hayop. Hindi ko alam kung ganun applicable rin yun sa ibang hayop kung sa aso ganun din. Pero nung naka-recovery food siya, ramdam mo yung gana nilang kumain versus kapag yung ibang brand X. Hindi ko alam kung anong meron something sa Royal Canin, pero I would agree kung sakaling meron akong malaking pera, siguro naka-Royal Canin din yung mga pusa ko. Basta parang meron kang peace of mind na okay yung nutrients or yung Ah, brand mismo, parang gano'n. Hindi na ako magne-names ng mga brand siguro, pero currently meron din akong tina-try na brand ngayon, nag-change ako. Wala naman akong issue dun sa pinanggalingan ko na brand ng cat food, pero napansin ko lang na, siguro naumay na sila, yung hindi na nauubos yung usual na serving na nilalagay ko sa kainan nila. So, nagpalit ako and surprisingly nauubos nila 'tong bago. Siguro meron lang talaga na or parang dapat yata papalit-palit talaga para hindi sila maumay. Hindi pa rin naman kasi ako gano'n guys ka-experience sa pag-aalaga. Sarili ko nga hindi ko maalagaan. humugot ka pa 'to. Oo, hugot pa 'no. Pero nagtatanong-tanong din 'yan si Bonbon, tinatanungan ko kapag merong mga ganap and siyempre kapag may budget, dun lang din Mm. nakaka-visit talaga sa vet. And minsan kunwari 'pag may mga gano'ng ganap like yung sa recently, hindi rin maiwasan yung guilt, eh. Yung Mm. parang dapat may nagawa pa akong ibang Gets. Oo. 'di ba? Pero well, gano'n talaga. Di ko na maalala kung sino yung nagsabi nun, sorry. Pero merong isang nag-PM sa'kin before nung nangyari yung kay Yuki naman, yung pusa ng first pusa ng airmats ko na anak ni Asta, na parang ang sabi niya sa akin, ram kahit may nararamdaman kang guilt ngayon, for sure naramdaman din naman nila na binigay mo yung best mo. Parang gano'n, hindi na siya verbatim, hindi ko na maalala kung sino nagsabi, baka ikaw yun Bonbon or si Sky, si Sads, hindi ko na maalala, pero parang gumaan yung pakiramdam ko kasi sa mga ganitong pangyayari, I think maliban dun sa grief, ang hindi napag-uusapan is yung guilt na kakambal nung grief. Oh, well. Sabi ko kay Bonbon, "Wag na tayo mag-podcast hindi ko kasi alam kaninang madaling araw ko lang nalaman. Hindi, Pero hindi naman malungkot siya pero life moves on. Tsaka add ko lang siguro sa Royal Canin. May mali kasing notion yung mga first time cat owners na yung urinary tract blockage, mga urinary issues dahil lang sa high sodium content. mm, Kasi yung mga maaalat na cat food, which is wrong. Na-prove na namin siya ngayon. Kasi yung mm, cat food namin hindi maalat, pero mataas yung protein niya, mm, percentage. Which, yun yung nag-cause ng crystals. Kasi walang stone si Makmak eh. Hindi siya for surgery eh. mm, Naka-lab test siya, wala siyang stones. Ang meron sa kanya, crystals dun sa mismong linya ng ihian nila GN sa niya, urethra. Maliit lang kasi yung sa mga lalaking pusa. Kaya mm. mabilis talaga silang tamaan yan. Kaya mahal ang Royal Canin kasi mababa yung sodium nila, mababa rin yung protein, pero maraming nutrients. Nutrients. Mm. Tangent lang, nung bagong Mm. graduate ako, pwede naman yatang ikwento 'to. Hindi niyo na ako habulin, mga boss. Bold ba yun? Yung pinag-OJT-han ko before, para siyang marketing firm. Tapos yung marketing Oo. firm na yun, kami yung nagpo-put up or nagre-release ng, let's say, kunwari, naalala ko before, yung launch ng Nudo Crunch. Alam mo ba yung brand na yun? Nudo Crunch? Nudo Crunch is para siyang noodle siya, pero ready to eat, para siyang chichirya na noodles. Tapos Okay. parang gagawin mo siyang, parang chichirya. Pero di ba usually ang noodles niluluto, yun, hindi mo na kaya iluto. Nudo Crunch.
Tapos ang ginagawa namin, pupunta kami ng iba't ibang provinces, tapos nagpo-put up kami ng mga stall, ganyan, tapos may mga pa-events, ganyan. Tapos Mm. yung company na yun, may boss ako doon. Doon ako nag-OJT eh. Pero yung boss ko na yun, Mm. empleyado rin siya ng isang company. Parang hindi, in a sense, hindi niya dinedeclare na meron siyang ganun company. So, kapag may mga projects yung isang company niya, binabato niya doon sa pinag-OJT-han ko. Oo. Parang gano'n. Pero hindi naka-declare yun na parang yun yung ano niya. Parang alam mo yun, yung kunwari may bidding. Siyempre, most likely, pag may mga brands is may bidding yan kung sino yung mag-handle ng project na to. Pero dahil siya Mm. yung may hawak ng project na yun, bibid niya yung tawag dito, yung opisina na, or yung company na pinagtatrabuhan ko. Nagtatrabaho siya sa Royal Canin. So, Oh. meron siyang project na before na, kunwari ako, kailangan ko mag-print ng mga marketing materials, ganyan. Tapos Mhm. ako yung maghahanap ng mga printer, ganyan. Alam mo, doon ko na-realize na super may corruption din talaga doon kasi ako yung ako yung humawak ng project na yon, tapos ako yung maghahanap ng mga supplier. Nung may nahanap akong supplier, tapos kasi may budget yun eh. Kumbaga parang ito yung projected na budget. Tapos parang kailangan kong ma-meet yun. Na-meet ko siya. So ano, kulang pa, meaning parang may na-save pa ako dun sa budget. Tapos sabi sa akin ng mga katrabaho ko, magkano kinita mo dyan? Apparently, kapag may mga ganung projects ka pala, tapos ikaw yung maghahanap ng supplier, kadalasan meron kang mga contacts, tapos meron kayong mga ex-deal na, okay, kickback na parang, ay pre, kunin kita, pero kung kailangan ko ng 1,000 pieces na prints na ipopost sa buong Metro Manila, may commission ako dyan na isang print, ₱5 ah. So, parang ita-times mo yun, tapos yun yung magiging, para ikaw yung kunin ko na supplier namin. Ganun pala yung kalakaran doon. Hindi ko alam kung nangyayari pa rin siya ngayon. Hindi ko alam kung ganun talaga palagi yung meta doon. Pero doon ko na-experience na, hala, anong kinita? Wala akong kinita dyan. Kasi ang intention ko bilang newbie at bilang nagpapasikat, may makuwang quality supplier at the same time, ma-meet ko yung budget na allotted for that, for that project mismo. Wala lang. Lala. Tapos umalis ako dun, nag-awol ako. Sabi ko, hindi ko kaya 'to. May prinsipyo pa ako that time eh. Tapos sabi ko, sana pala hindi ako Wow. umalis dun. Dami kong kinita siguro. Pero feeling ko usual yan eh kapag mga ganyang firm talaga. Yung may Mm. mga bidding process, tapos mamimili ka ng company. Mm. For sure, siguro meron lang silang mga contact, no? Parang, kunwari kung ikaw yung may hawak ng mga projects or ikaw maghahanap ng supplier, meron ka ng contacts na, okay, kailangan ko ng printer ng for marketing materials, yung mga kunwari mga poster na pang standee, yung kasi Mm. iba-iba yun guys eh. Meron yung parang kunwari ang dinedemand ng company is kailangan mag-put up or mag-produce ng parang brochure. Iba rin Oo. yun. Tapos yung tamang sukat nun, kung ano yung gusto nilang papel, kung gaano ka-glossy, gaano ka ano. Tapos kunwari yung sa mga standee nila na ilalagay kunwari sa data blitz, yung kunwari yung merong bagong release ng game, mga ganong shit. But anyway, ba't tayo napunta doon? Ako yung may kasalanan siguro. Anyway, Tangent. um, na-tangent. Hindi kita nakakamusta tungkol sa games. Sa games, anong nilalaro mo ngayon, boy? Madami eh. Pero hindi Halo-halo? yung mga, medyo halo-halo. Nagbalik loob ako sa Overwatch. Nagvo-Valorant din ako paggabi. Nagra-Rivals. Mm. Tapos, etong nakaraan, may tinry akong bagong release na game, Shape of Dreams. Ganda siya. Okay. ₱600, roguelike. Mm. Roguelite. Ganyan. Tapos kada run, parang if fan kayo ng Hades, Mm. ganun yung mechanics, pero mas complex yung skill tree, yung abilities. So parang Hades plus Dead Cells, ganyan. Nalaro mo rin ba yung Dead Cells? Tinry ko nung nakaraan. Mga siguro 3 run. Weakness ko yung I mean, siguro, banu lang ako. Siguro skill issue talaga. Inattempt ko yung dati yung Dead Cells. Ang tagal kong backlog niyan eh. Natapos ko naman siya, pero after ko matapos parang ayoko nang ulitin. Same sa Hades, isang beses ko lang yata natapos yan. Pero apparently parang
10 times mo yata siya kailangang tapusin para dun sa true ending. Oo, sabi nga. Oo. Parang hindi function ng tama yung utak ko or parang hindi ko na ma-maximize yung skill set ko kapag yung feeling ko mamamatay ako tapos uulit-ulit sa umpisa. Which is gano'n naman talaga yung mechanic ng roguelike, right? Kaya Mm. kahit gustong-gusto kong laruin yung Hades 2 kasi ang ganda ng reviews niya, parang hindi ko Ayaw mo yata ba ng kaya 'to. gano'n, yung may reset? Hindi sa ayaw, lods, nag-e-enjoy ako doon, pero ang naiinis ako 'pag banu ako, eh. Skill issue. Skill issue, eh. Parang tangina. Though gets ko naman na meron siyang mga increments na improvement, right? Kahit yung mamamatay Oo, ka at uulit ka, most likely yung second run mo meron ng nadagdag sa skill mo na parang passive or may oo, na-unlock ka oo. na bagong boon na randomly lalabas siya doon sa next run mo. Gets naman yung ganun. Pero for some reason parang nahirap ako sa ganun. Ang hassle. Parang minsan ina-analyze ko yung mga bagay na kung bakit ako sablay. Bigyan kita example, puwede ba ako magkuwento? Mabilis lang. Yung Sige. nilalaro ko ngayon yung Silksong, hindi naman 'to spoiler I think. Basta merong isang boss dun, imagine mo Bonbon and sa mga nakikinig, let me try to paint a picture na yung boss is dalawa siya sa isang fight. Tapos yung dalawang boss na yun sa isang fight, meron silang, synchronized yung movements nila pero telegraph naman. Ipapakita naman kung saan sila pupunta. Merong signs, merong, direction Mm, kung saan sila pupunta pero sabay sila synchronized. Problema yung isa, phantom. Meaning, hindi mo siya maatake pero mada-damage ka kapag meron siyang collision damage. 'Pag dumikit ka sa kanya mada-damage mo siya pero hindi mo siya puwedeng i-damage. So, sabay yung movement ng dalawang boss na yun and isa lang yung puwede mong i-damage. Tapos meron siyang second phase, yung second phase naman magiging hindi na sila synchronized. Meron ng sariling movement yung isang boss tapos yung isa ibang movement din. So, hindi na sila parang dance, hindi mo na mape-predict mo pa rin in a sense pero hindi na siya, sabay. Tapos mm. sabi ko, bakit ang tagal ko dito? Parang 2 sessions yata ako, bago ko siya natalo. Pero trying to analyze bakit hindi nagme-make sense sa'kin at bakit lagi akong nagkakamali. Alam ko medyo stretch, pero kasi I'm trying to analyze kung bakit gano'n ako kasablay. Naalala ko na hindi ako magaling mag-memorize. Naalala ko before nung bata ako, meron kaming activity sa math na kailangan mong i-memorize yung multiplication table. Yung Oo, parang tapos ire-recite mo siya harap-harapan, parang 8 times 1, 8, 8 times 2, 16, tama ba? Basta anyway, gano'n multiplication table tapos parang randomly i-a-assign ka ng teacher kung anong number yung ire-recite mo, kung line of 7, kung 8, 7 ganyan. Basta alam ko tandang-tanda ako, nagdadasal ako, sana hindi ako matapat sa 8 kasi nahirap na hirap ako sa 8. Sana matapat hmm, ako sa 5 kasi 5 madali lang, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ang dali lang niyang i-ano, 'di ba? Pero yung line of 8 at saka yung 7, hirap na hirap ako, parang hindi nagme-make sense sa utak ko. Tapos naalala ko na nahuli pa ako ni mama nun kasi, parang hinatid yata ako sa classroom tapos nag-stay pa siya. Ta's hindi ko alam na nandun pala siya nakasilip sa bintana habang nagre-recite ako tapos wala akong masagot. But anyway, yun yung isa kong realization tsaka yung pagiging multitasker. Parang feeling ko yung utak ko is hindi designed to multitask. Kaya ko mag-focus sa isang task pero 'pag sabay-sabay nahihirapan ako. Tapos sabi ko, hindi feeling ko baka yun yung reason kung bakit nahihirapan ako sa mga boss fights na, hindi, dalawa yung kalaban. Mas oo. kaya ko yung boss fight na 1v1. Kunwari tangina, I think hindi naman ako gano'n kabano kasi natapos ko naman yung Cuphead, na-platinum ko yun, Sekiro, yung mga iba't ibang get good. Pero 'pag 1v1 parang kaya kong matalo siya, alam kong kaya ko siyang talunin. Pero the moment na dalawa yung boss, sabay, Hmm, hindi gano'n alam ng utak ko kung paano siya tatalunin, pero hindi makasabay yung utak ko tsaka yung kamay ko, kung paano ko oo. ikokontrol yung character. Sabi ko baka gano'n talaga, baka kahinaan ko talaga yun. Ikaw ba bilang gamer and siyempre sa mga usual task mo, multitasker ka ba? Kaya mo bang mag-multitask? Hindi ka nalilito dun, yung parang katulad ko na lang parang kaya ko lang mag-focus sa isa?
I think multitasker naman ako. Kasi kaya kong manood habang nagtatrabaho. Sabagay nabanggit mo nga yun 'no. Tas Oo. naiintindihan mo, hindi yung I think merong ibang Oo. tao na hindi ko alam kung may aamin dito, nagmu-multitask kayo, nanonood kayo habang nagtatrabaho, pero 'pag tinanong kita, "Anong nangyari sa storya?" Most likely wala kang masasagot. Hindi mo na-absorb yung mismong pinanood mo kasi parang background noise lang siya sa'yo. Ikaw ba kahit gano'n? Sorry, sinusugod ako ni Ricardo. Sa mga nakikinig, ginagaya siya ng pusa niya habang Sorry po. nagre-record. Okay na, okay. Pero ikaw kung sakaling nagmu-multitask ka tapos tanungin kita, "Anong nangyari dito sa ano na 'to, sa pinapanood mo?" Meron kang masasagot or na-absorb mo talaga siya, naintindihan mo? May masasagot ako pero hindi yung sobrang particular versus kapag naka-focus ako sa ano. Kaso may instances na hindi ko kayang mag-multitask lalo kapag yung attention ko nandun sa laro. Mm. Kunwari 'pag Valorant, ganyan. Parang kaya ko lang manood ay makinig ng music. Pero Mm. kapag ano, manood habang nagva-Valorant, hindi. Kasi kailangan fully present ka, eh, 'pag naglalaro ka ng mga ano, medyo competitive na games. Totoo. Gets naman. May mga task rin na may mga games and mga task rin naman na yung tinatawag ko na parang podcast game. Yun yung time ko na parang puwede akong makinig ng podcast. Hmm, Meron din naman na hindi puwede, kailangan kong mag-focus yeah. sa isang game. And speaking of, magfo-focus sa isang game, kanina habang nanonood ako nung Xbox showcase, may mga bagay na hindi talaga yung attention ko. So, I don't think naman na applicable 'yan sa lahat ng tao. Siyempre iba't iba naman tayo ng interest and siguro meron ding bias in a sense sa kung ano yung genre na magki-click sa'kin, ano yung game na magiging interesado ako. Ang daming pinakita rin dito sa sa Tokyo Game Show, Xbox Showcase, pero parang limited lang yung gusto ko. So, disclaimer guys, hindi namin again mako-cover lahat ng games na present dito, yung mga trip lang namin. Unahan ko na Bonbon, alam ko anime 'to or merong game 'to before. Hindi ko na Ano, masyadong maalala pero yung attention ko kasi parang ang angas lang nung design. Nare-remind ako nung character na 'to dun sa isang character sa Trigun, yung parang ah, may barel. Anong pangalan nun? yeah, alam ko yan. Yung parang may cross ba yun tapos biglang parang yung cross na yun nagiging Oo, barel. So yung name ng game is Gungrave Gore Blood Heat. yeah. So, na-pick lang yung interest ko nung design, yung aesthetics niya and yung gameplay na barel. Tapos yung meron siyang parang nakasabit sa katawan niya na parang malaking barel din yata yun na pwede niyang gawing shield. Na-remind lang ako ng isang character sa Trigun. Sabi ko, parang it looks parang badass. Tapos alam ko meron ng game before nito sa previous platform. Hindi ko lang siya nalaro. And sabi rin naman dun sa presentation na parang ano nga 'to, parang balik dun sa IP na 'to. Pero hindi ako gano'n ka-familiar guys, nagbe-base lang ako dun sa napanood ko na parang, okay, interesting, looks really cool. I don't know how it feels 'pag yung lalaruin ko na siya, pero yung mismong sa trailer lang, na-pick yung interest ko sa game na 'to. Ikaw Bonbon, anong thoughts mo dito kung na-capture yung attention mo na ito? Pareho tayo. Kasi medyo maangas yung guy na ano, yung gameplay feature nila. Tsaka ang ganda ng graphics. Hmm. Kamukha, para siyang si Bash. Alam mo yung mga Hmm. typical animation din na Hmm. bida. Yung may malaking gun, tapos nagko-convert ng kung ano-ano. Parang interesting din yung gameplay na in-introduce nila eh. Ewan ko lang kung malalaro ko, sana. Pero, Totoo. ayun, nakalista rin siya sa akin. I Ang don't haba I kasi. don't I don't think na parang ito yung game na day one purchase yung gano'n automatic. Pero let's see, siguro parang Mm. tingnan natin yung gameplay, yung reviews, ganyan. Pero na-pick yung interest ko. Tapos yung second, never talaga ako interesado dito gaya ng sabi ko sa'yo before. Hindi ako fan ng James Bond. Wala pa yata ako napapanood na palabas na James Bond. Yung ano ba 'to, 007 Zero Seven something? First Light. Hindi, hindi ko rin Hindi trip. rin, oo. Meron din pinakita na parang si
si Bruce Lee magiging part nung Hitman, parang DLC yata yun or update or shit. Oo. Hindi rin ako interesado doon. Isa sa mga kahinaan ko is yung stealth games. Hindi ako nag-e-enjoy diyan, talo inep. Same. Kaya Mas ako gusto ko yung parang ginagawa. oo. So, ang next na nag-pick ng interest ko, tas ibato ko sa'yo, Bonbon, is yung Double Dragon Revive. Naalala ko kasi before, merong era ng buhay ko na parang, ever since kasi more on JRPG talaga ako eh. Pero merong time na nag-enjoy din ako sa mga beat 'em up. Yung parang meron ako nalaro before na sa SNES yata yun na Teenage Mutant Ninja Turtles na beat 'em up din. So parang itong Double Dragon Revive, I think parang ganun yung beat 'em up siya, 2D side scroller. So hindi rin siya for me na day one purchase pero na-pick yung interest ko. I think meron din bagong release yung yung gantong style din ng game tapos Ninja Turtles din pero hindi ko naman din siya binili. Alam mo yun parang nag-a-absorb ka lang sa outside world na okay, nag-e-exist siya pero hindi ko lalaruin. Siguro pag naging available sa PS Plus or naging siya doon, pwede mong Oo. i-try pero bibilhin hindi. So, yun yung sa akin. Ikaw, Bonbon, meron ka ba? Batuhan mo ako ng isa tapos may ibabato rin ako ng isa. Di ko kasi alam guys kung same kami ng mga na-pick ni Bonbon dito pero so far dun sa order ng presentation, yun yung dalawa na na-capture yung interest ko. Medyo halo-halo tong order sa akin na kung okay lang. Ang Kulang. siguro, Monster Hunter Stories 3. Yung trailer. Tapos yung announcement nila na yung MH Stories 1 and 2 magiging available na sa Xbox Game Pass. I think, based on my understanding, this November, available na siya. So, pwede ko nang laruin yung 1 tapos diretso na yung 3. Ay, ano ba yung nalaro mo? Nalaro mo ba yung 2? Meron ako sa Switch. Pero Ano iba ba pa to? rin yung... Ha? Hindi, go. Sorry. Iba kasi feeling pag sa PC ko nilalaro eh. Kesa sa Switch. Totoo naman. Ano ba, bigyan mo ako ng idea kasi hindi ko nalaro to. Ano ba to, turn-based? JRPG style? Nagle-level up yung mga characters? Nagtitame ka ng monsters? Paano ba yung na ito? Imagine turn-based na Pokemon. Pero Monster Hunter. Ganun yung gameplay niya. Tapos may siya, story talaga na sinusundan. Pero syempre, nandun pa rin naman yung mga classic elements ng Monster Hunter. Like yung party mo, may naka-great sword, may naka-hammer, ganyan. Tapos kada quest, manguha ka ng mga itlog. Tapos yung mga itlog, parang magiging monster siya. Yung mga classic pa rin. Di pa ako masyadong deep sa MH2 eh. Kasi ayoko naglalaro sa Switch. Naliliitan kasi ako sa screen. Kahit So, yun. Masaya ako dun sa magiging available na siya sa Game Pass. Kasi medyo malaking tipid. Tapos pwede ko siyang laro-laruin kapag palette cleanser? Oo. After mo mag-Discord games? Parang siya eh. Same pa rin ng gameplay loop sa mga classic na Monster Hunter. Pero ang kaibahan nga, turn-based tapos ang rewards mo, yung mga itlog na makukuha mo sa rarity nila. Depende yun kasi may farm ka din eh. Yung mga monsters na to na nakukuha mo na siya, magiging party members or kino-complete mo lang siya? Parang if my memory serves me right now, kasi matagal na yung last time na nabuksan ko yung MH story sa sa Switch. Parang magiging pet, ganon. Okay. Kasi kunwari, may makuha kang, ba yun, yung may dala-dalang itlog na monster. Kuya Yaku? Ano ba? Yung mga ganon. Pag may makuha kang ganon, pwede mo silang i-deploy, tapos pwede mong sakyan, ganyan. Riders yung tawag sa kanila. So, mga monster riding tandem, ganyan. Kasi baka nakita ko dun sa gameplay,
nagpa-participate yung Rathalos. So, hindi ko alam kung Mm. party member siya or parang sinasamon siya tapos pwede siyang umatake. Hindi ko alam. Pero, na-pick din yung interest ko nito. Parang good shit siya. May experience sa ibang light yung Monster Hunter na hindi tulad nung sa sa flagship nila. Yeah. So, nice. Masaya ako kasi pwede ko na laruin sa PC. Tapos di ko siya bibili ng full price. Sorry. Game Pass, Enjoyer. Yes. Batong ko lang muna ng isa para hindi ako malito kasi in order yung na-list ko dito. Sige. Ano yung vibe mo, Bonbon, sa mga horror games? Autopass ka ba sa horror or may times na parang gusto mo rin siyang experience? Gusto ko siyang laruin. Lalo yung bago ngayon, Silent Hill F. Kaso, nagdadalawang isip ako kasi medyo matatakotin ako. Mabilis akong magulat. Kaya nagtanong ako sa GC kay Sky. Tinanong ko siya kung pwede ba itong laruin mo, magugulat eh. Sabi niya, okay lang naman daw, di naman daw nakakatakot. Pero, ewan ko. Waiting pa ako. Oo, waiting pa ako. Fake news yan sa Sky, nakakatakot daw. Hindi, joke lang. I think baka depende naman din yata yan sa sa tolerance mo sa mga jump scares or sa mga nakakatakot na games. Kasi ako hindi naman ako matatakotin, Lods. Kailan ko ba nakwento yun? Parang sa GC rin yata, yung parang may experience ako na doppelganger si Kaiju. Minsan nga sa bahay ko, parang nagde-dare ako. Kasi nga, may multo dito, magpakita kami, parang mga ganyang shit. Hindi ako ganun ka matatakotin. Pero naalala ko nung bata ako sa PS2, nalaro ko tong game na to, Fatal Frame 2. Hindi ko siya natapos kasi natatakot ako. Merong inherent horror and eeriness talaga kapag Japan setting. For me, lalo na yung sinuunang Japan. Yeah, di ba? Setting pa lang nakakatakot siya. And same din yung nabanggit mo yung sa Silent Hill F. Ganun din ba yung setting? So parang nakakatakot kagad siya. Etong Fatal Frame 2 kasi ganun. And may tangent akong story dito na hindi ko siya natapos pero kinuwento na lang sa akin yung story kasi yung PS2 ko pinamana ko sa tropa ko si Tulog. Shoutout sa boy kung makikinig ka man nito, si Antonio, si Tulog. Sa Tulog yung pangalan niya. Kaya nakainuman niya na rin yung ibang TGS nung nag-meet up kami. But siya yung nagkukwento sa akin na ito. Maganda yung story na ito. Hindi ko na i-spoil pero kambal sila. May kakambal yung isang bida. And yung kung hindi kayo familiar kayo sa Fatal Frame na mechanics kasi, meron doon, yung combat niya is camera. So parang pipicturean mo yung yung mga multo, yun yung way na para ma-damage sila. Parang tamang framing yata yun sa camera obscura yata. Kasi meron ako nalaro before, may nalaro ko ng mga 2002 at 2022 yata yun yung parang remake din ng Black Maiden ba yun? Black Waters? Hindi ko na maalala yung mismong title pero Fatal Frame din siya. Hindi na ako natatakot. Katulad nung bata ako, nilaro ko yung Fatal Frame 2. Pero ang weird kasi dun sa remake na to, ang lala ng jiggle physics, Lods. Parang sabi ko, kita mo. Napansin mo pa yun. Sa bagong Fatal Frame, yung hindi itong Fatal Frame 2 yung nilaro ko viewer na parang Blackwater shit. Sabi ko, ano bang gustong iparamdam sa akin itong game? Matakot ako, malibugan ako. Ang lala kasi ng jiggle physics talaga. So hindi ko rin siya natapos. Sabi ko parang hindi siya nagki-click sa akin. Pero itong Fatal Frame 2 parang I think day one sa akin to. Gusto ko siyang ma-experience and gusto kong i-compare yung takot ko na parang ngayon na mas matanda na ako, matatakot pa rin kaya ako. Katulad nung takot ko nung bata ako. And syempre, may improve na yung graphics, right? So, baka mas na siya. But let's see. Hindi ko rin alam. Pero day one sa akin to. I think next year yata siya magiging available. Next year. So, good shit. Batuhan mo ako, Lods. Ano pa yung mga nag-pick ng interest mo dyan? Wait lang ha. Sige lang. Di ayaw mapakali ng pusa ko. Roguelite. Tapos medyo pixel graphics. 2D roguelite. Hotel Barcelona. Oo, nakita ko nga to. Nasa listahan. Kita mo to.
Na-remind ako ng Dead Cells. Kaya gusto ko siyang Hmm. i-try. Tapos parang yung demo kasi no, mga producer ba yun o developer? Basta yung mga Hmm. naglalaro, natatawa ako. Nasi-skill issue yung isa, tas yung isa tinalo niya. Iba Multiplayer, may yung may isang yung Japanese na ano na nagsasalita oo. tapos nandun si Suda51 yata yung lumabas dun. Yun yata yun. Yung may mga Hmm. subtitle pa yung mga mukha nila. Mm. Na-curious ako kasi multiplayer siya na roguelite. Tapos di ko Mm. alam kung may PvP elements kasi dun sa pinakitang gameplay, parang tinalo ng isang player yung isa. Mm. Parang ganon. Tapos kapag nagpa-progress yung mga kaparty mo, pag namatay ka, dun ka rin babalik. Based on Hmm. my understanding sa gameplay ha. Horror Mm. din yung setting pero dahil cute yung graphics, okay lang. Pasado. Oo. Totoo. Trip ko din 'to, parang hindi ko siya sasabihin na day one purchase, pero interesting yung Yeah, mga ganitong game. Nakakatuwa siya, parang puwede siyang pang Discord game, Discord. makakalaro mo Discord party game. Meron ako ditong ibabato which is weird kasi hindi ko pa nalalaro 'to. Siguro 'pag meron tayong listener na, um, tawag Hmm. dito, knowledgeable about this game. Meron yung sa Dragon Quest 1 and 2, nagdagdag sila ng content. Ah, So, hindi ko pa kasi nalalaro 'to, pero gusto ko siyang laruin siguro 'pag nagka-time and budget. Nakakatuwa na puwede pala yun, nagdagdag sila ng content 'no. I'm not sure kung nandun yun sa original game, but I doubt it. Siguro bago lang 'tong mm. content na 'to, bagong lugar. So, isa rin yun. And bato ako ng isa Bonbon, di ko alam kung na-capture yung interest mo nito. Merong Sige. isang game na pinakita na alam mo kaagad indie siya. Alam mo kaagad parang there's something interesting about it, pero hindi ko alam kung ide-day one ko siya. Siguro titingnan ko yung reviews and 'pag naglabas pa ng ibang mga trailers. Pero interesting yung concept niya. Parang siyang rhythm game. Ah, nakalista rin sa akin 'to. Oo, yung Rhythm Doctor. Isa lang yung pipindutin mo tas Oo, isa ko lang kailangan sakto. oo, kailangang sakto. Sabi ko, "Okey 'to." Tapos iba yung tunog niya, iba't iba yung tunog, iba't iba ng parang pinapakita sa screen. Sabi ko, okey, Parang gaya ng sabi ko kanina, nahihirapan din ako sa ibang rhythm games na 'pag madaming pinipindot. Pero kung Oo, isa lang, pipindutin ko, tapos parang ta-timingan ko lang, baka mag-click 'to. Tapos parang alam mo yung palate cleanser lang, something to play after, let's say, Ghost of Yotei or kung ano man na heavy games. Tapos palate cleanser, parang ganun, pique yung interest ko. Anong thoughts mo dito? tawag niyan? Sana para siyang ibang rhythm games na puwede kang magsalpak ng sarili mong kanta. Kasi dun sa Hmm. demo parang may lyrics, may kumakanta. Maganda yung song. Tas Hmm. may isa lang yung pipindutin. Dun ako natuwa kasi tinry ko dati mag-Osu, yung popular na rhythm game. Hmm. Di ko siya malaro kasi nagpa-panic ako sa dami ng kailangan pindutin. Hmm. So baka ito na yung perfect rhythm game. Totoo. Nag-auto jam ka ba dati? Saglit lang yata nung high school ako kapag may time sa com shop. Hmm. Pero hindi ko in-addict ng as in addict na addict. Same. Naglalaro lang ako nun kapag maintenance yung run online. Mm. Yung mga ganun. 'Pag maintenance yung mga main games ko, okey, auto jam muna habang waiting. Pero hindi rin ako magaling sa rhythm games. Pero may times na parang enjoy lang siya i-try. Um, Meron ditong pinakita na Mm. I think meron specific audience lang 'to, pero may matindi rin following nito, eh. Parang may idea Ano, ako dyan. Microsoft Flight Simulator. Oo. Ano yun? Putang ina, kasi yung si Mo Twister, kung familiar ka kay Mo Twister, dati parang nag-post siya ng rig niya na parang mukha talaga siyang piloto. May Oo, mga oo. I think merong mga ano bang tawag sa kanila? Mga enthusiast na talagang magbi-build ng rig nila to simulate
na pagiging piloto for this specific game. And I can only imagine kung gaano kasaya na pwede na rin explore yung Japan. Kasi isa sa mga sought after na location yung Japan eh, right? Lalo na kung Yeah. ano ka, kung ganun ka nerd about aviation yung tawag doon, right? So, hindi ako fan nito and I don't think na putang nagagastos ako ng 100,000 or kung abot man ng milyon para sa rig na to para lang ma-experience ang pagiging piloto. So, pero excited ako para dun sa mga nerd sa Microsoft Flight Simulator na to kasi parang hindi ko nararamdaman yung excitement pero nai-imagine ko na yung mga tao na fan nito is sumisigaw na finally makakapunta kami ng Japan parang ganyan. Yung Pilipinas kaya kailan magla-landing sila sa sa NAIA. But thoughts mo dito? Na ano ka ba dito? Parang may ebas ka ba dito? Na parang or may kilala ka ba na na enthusiast ng ng Microsoft Flight Simulator? May kilala ako na naglalaro nito tapos meron sila nung parang di ko alam kung anong tawag dun eh, yung ginaganon. Basta yung pag ganun din. May mga ganun sila na setup. Parang pag enthusiast ka rin ng mga racing games, magbi-build ka rin ng may wheels ka, ganun. So, happy for you guys. Pero, nagtatry kasi ako nito dati, yung mga flight sim. Nahihilo ko eh. Totoo. So, tsaka, speaking of nung sa mga racing, siguro ibato ko na rin dito. Again, hindi rin naman ako fan ng mga racing games. Forza. Pero isang announcement dito sa yung sa Forza Horizon 6 magiging available na rin yung Japan na area. Yeah. So excited din sa inyo kasi parang sabi doon sa may mga nabasa ko sa Twitter sa mga forums, isa sa mga highly requested na location sa game na to is yung Japan. So happy for you guys, mga nerds. Happy ko mag-single out sa mga nerds ha. Pero kasi may thrill yan sa kanila eh. Pag mahilig ka sa mga racing sports. Sa akin naman, itatry ko yan. Kaso nga, medyo may debuff yung lola nyo eh. Nahihilo talaga ako eh. Kaya Tsaka iba yata tong Forza Lords, hindi siya yung parang Gran Turismo na talagang simulator ng pagiging racing. Parang may pagka-open world yata to na pwede lakbay-lakbay sa iba't ibang lugar. Siyempre may mga race track din siguro. Pero nice. Excited for you guys. Meron ka pa Bonbon na game na na-excite dito? Or kung meron pa, ilan pa? Kasi meron ako ditong 1, 2, 3 siguro. 3 na games na gusto kong i-discuss. Feeling ko baka pareho na tayo dito eh. Sige, unahan mo muna. Baton mo akong isa. Bato ko. Romancing Saga. Revenge of the Seven. Oo, okay. Hindi siya kasama sa ko, pero sige, go. Bakit? Parang gusto ko yung story. Tsaka yung medyo anime-ish na vibe. Weeb shit. Oo. Pero hindi siya yung day one purchase. Siguro kapag may mas marami pang available na reviews, gameplay, ganyan. Gusto ko siya i-try dahil nga sa sa plot tsaka yung gameplay. Ano ba tong yung kasi alam ko parang matagal ng IP to, yung Romancing Saga. Ano ba to? Meron ba siyang source material yung romancing Hindi ba siya parang something na Chinese na may pinagmulan? Parang kunwari yung Journey to the West, right? Parang lagi siyang ginagawang reference tapos merong video game, kunwari Dragon Ball, right? Parang galing naman dun yung concept nun or yung story nun, Journey to the West. Tapos yung mga games like Black Myth Wukong, mga ganyan, pati yung sa Dynasty Warriors minsan. Yung Romancing Saga, I'm not sure kung meron siyang source material na pinanggalingan or basta ang alam ko lang matagal na siyang JRPG before pero hindi ako kasi fan netong IP na to. Hindi ako sure kung meron siyang source material. Pero kasi nung chinek ko siya, parang classic title siya before. Tapos
Di ko sure ha kung bagong entry to or remake to ng mga previous story nila. Pero mukhang maganda lang siyang i-try. Interesting lang, no? Mm. Nice. Sa akin naman is, excited rin naman ako dito and pinag-iisipan ko kung gusto ko siyang i-day one kaso kasi mababawasan ako ng points sa PUB. Pero may gusto kong i-discuss din dito. Ninja Gaiden 4. Pareho tayo dyan. Ang sarap niya sa mata. Ito yung game na nami-miss ko dahil siguro yung dahil sa absence ng Devil May Cry, which is yung hack and slash. Na-experience ko siya konti sa Lost Soul aside na babalikan ko pa. Kasi ngayon ang sabi ko sa previous episode, medyo umay na talaga sa formula minsan ng Dark Souls na get good ganyan, 'di ba? Parang yung difficulty na mamamatay ka tapos mabubuhay ka, mawawala yung mga experience mo, yung mga naiipon mo, etc. Basta kung gets niyo na 'yon, kung ano yung formula ng Souls, right? Ito kasi DNA talaga siya ng hack and slash and brutal and ang bilis, fast-paced, parang ang clear ng movement, ang responsive. Parang ang sarap, it feels good kapag yung nag-string ka ng combo sa Ninja Gaiden. Pero bago ko ibato yung talking point ko, ikaw muna dahil sabi mo excited ka din. Ikaw, ba't ka excited dito? Laki mo siya D1 or ano? Pwede ko siyang i-day one kung may budget. Pero Game Pass yata to hindi ba? Parang oo, Game Pass. feeling ko may Game Pass yan eh. Kasi gano'n naman ang Xbox, masyadong generous sa mga games ngayon. So pag nasa Game Pass, lalaruin ko siya. Nice. Medyo, tawag niyan. Gusto ko yung mga ganyang game. Madaming ginagawa tapos action. Last points may passive ka rin ba? Talo inap din? Angin yan? Hindi naman. Hindi naman. Feeling ko Pero kasi, siguro sa akin, if ever, ito yung magiging una kong Ninja Gaiden na laro. Tapos parang, nung nakaraan ko pa nakikita yung mga trailers na ito eh. So, ayun. Looking forward. Na-discuss rin natin to before. And yun nga, looking forward. Pero, I think, hindi ko sure, no? Correct na lang ako. Kung meron na rin talaga siyang option before na ganito, yung sa difficulty, gets ko yung, let me back up ulit lang. Baka maling masabi ko. Goods, I think, overall, na meron siyang accessibility options, na meron siyang difficulty option. You can tweak kung ano man yung trip mo sa game. I think parang meron dito na setting na auto-dodge or auto-defend yata yun or kung anong mang kasi-kasing definition to. Tapos mapapadali siguro yung combo. Siguro may mga ganong iba't ibang permutation ng setting para i-cater kung anong klaseng gamer ka, right? I think okay yun para mas accessible sa lahat at sa mas maraming population. Meron lang akong isang hiling loads na hindi ko alam kung mag-a-agree ka and mag-a-agree yung ibang gamers. Okay lang ba? Okay lang mong Sige. Yung mga gantong difficulty shit na Okay lang ba or patas lang ba na i-wish sa mga developer na kung ganito man kalawak yung difficulty setting, hindi sila makakakuha ng achievement? Parang elitista ka dyan. Hindi ko alam kung tamang term yung elitista pero parang wala. Kasi syempre, ang goal ng mga games ngayon, di ba, maka-attract ng maraming audiences, maraming players. Kung hindi naman nila target yung mga Dark Souls, mga Souls-like enjoyers, valid lang yung may accessibility, yung may difficulty options, as may achievement pa rin. Kasi kung gusto mo ng ganyan, mag Dark Souls ka nila. Mga ganong game. Correct ko lang hindi ko sinasabi na lahat ng achievement is nakalock.
or hindi sila makakakuha nun. Ang pinupunto ko lang is yung merong specific na achievement na hindi siya attainable. Kunwari, difficulty setting. Kailangan mo matapos tong game na to na gantong specific na difficulty. Meaning, hindi mo siya pwedeng ma-platinum. Kunwari, kung nasa PlayStation side, hindi ko siya pwedeng ma-platinum kapag change ko yung difficulty to easy. Pero Gets. meron pa rin ibang achievement. Kasi feeling ko yun yung kasi I'm all for accessibility. I'm all for yung gantong mga setting para mas malaro siya ng mas maraming gamers, right? Pero bigyan mo naman ako ng something bilang nag-yearn din sa ganong achievement. Kasi kung ang mangyayari is lahat, or let's say, kunwari yung gantong game na, let's say, mahirap siya at makukuha yung specific na achievement, let's say, platinum, pero achievable rin siya through tweaking yung setting, parang nawawalan ng value, quote unquote, yung achievement na yon kasi pwede siyang ma-attain through difficulty and through easy mode. Kasi merong games na ang pinaka roadblock talaga to get the platinum is yung kunwari kailangan mo siya matapos ng hardest difficulty. Parang ganyan. Which is yun din yung allure ng iba kaya gustong i-platinum or gustong i-achievement. Yung specific lang na yon yung gusto ko or parang sa mga gantong games. Hindi pa patas yun? Okay lang, pero kailangan ko lang i-manifest na hindi kasi ako achievement hunter. Mm. So, parang wala akong strong feelings about it. Aside from go lang dun sa ano. Kasi feeling ko yung iba namang mga games, kapag may mga easy mode, ganyan. Mm. May certain difficulty sila na nakalock sa ano, sa hard, like Sa expert, achievement. sa achievements. So, feeling ko, tinitake into consideration nila yan. Tsaka, I don't know if my memory serves me right. Parang nasabi ni Kuya Dre before, nung napag-usapan natin tong Ninja Gaiden, sa mga previous recordings natin na, parang mahirap laruin. Yes. Yung certain Ninja Gaiden. May certain difficulty siya. So, baka ang objective nito sa 4, kung bakit may easy, is to attract those casual gamers like me. Para hindi mahirapan. I think tamang approach yun. Yun nga, kasi para mabuhay tong IP, right? Kailangan natin ng bagong let's be honest kasi kahit hindi let me back up. Hindi kikita tong game kung aasa lang tayo dun sa mga hardcore. Yes. Yun yung reality dun, guys. Alam ko merong discussion about it sa Twitter and yung mga pundit or yung ano ba tawag dito, mga content creators about it. Pero isang mabibigay ko sa inyo na example, guys. Kung hindi naging accessible yung Monster Hunter World, hindi yan magbo-boom ulit. Which is true. Pupusta ko lahat ng kayamanan ko. Kahit ako mismo, hindi ako maglalaro ng Monster Hunter World kung sasabihin nyo na, dati kami, ganito eh, pinipintahan pa namin yung monster para matrack namin. Hindi ko lalaruin yan. Kung hindi naging accessible yung Monster Hunter World. So, gets ko yung merit ng mga gantong setting, yung difficulty, yung easy, and then yung ibang mga pwede pang i-tweak na auto-dodge, auto-block, auto-combo kung meron man, or kung ano man mga difficulty setting yan. Pero, ang gusto ko lang na meet halfway natin is sana merong nakalock na achievement sa certain difficulty. Feeling ko meron yan. Sana. I think yung mga ibang Ninja Gaiden meron din ganun. Yung nakalock sa kailangan mo para makuha mo yung platinum, kailangan mo siyang lakuin sa ultra difficult hard mode, chad mode. Pari only. Pari only, ganyan, needle only. Para dun sa mga mabababa yung self-esteem, meron naman silang something na may pagmalaki. Pagpe-post na joke. May achievement sa buhay, no? Kahit pa paano. Nakakaya naman dun sa mga ibang gamers. Ito na nga lang yung parang pwede silang mapagmalaki sa sarili nila. Ano ko to? No summon? Oh, di okay. Hindi okay. Tangina, lupit mo ah. Pagkalat mo. Hindi ko alam, pero wala talaga akong strong feelings sa mga ganyan. Kasi nga, bukod sa di naman talaga ako hardcore na gamer,
casual lang ako, tapos kung mahihirapan ako, ititigil ko siya. Unless gusto ko i-challenge yung sarili ko. Kaya nga hindi ko tinuloy-tuloy yung Elden Ring kasi feeling ko mauuna ako mabwisit sa sarili ko kaysa sa matapos yung laro. Pero masaya siya. Yun lang. Kidding aside tungkol sa binabanggit ko ng mga mababa yung self-esteem, kasi I think merong toxic portion ng population ng mga fans ng mga gantong games, no. Pero ang allure kasi ng Bonbon, I guess siguro hindi hindi magme-make sense sa'yo kasi hindi mo talaga siya trip. Ang sa akin kasi yung allure doon is yung, alam mo yung parang pinupukpok mo yung ulo mo sa hirap, tapos the moment na matalo mo, Hinga ka ng maluwag. Yung ganung feeling, nakaka-addict kasi yun. Nakaka-addict yung feeling na ganun, yung gigil ka tapos natalo mo finally. Natalo ko. Ganun. Kahit sabihin natin ilabas na natin yung part na yung ipagmamalaki mo sa social media or parang tanggalin natin yun. Yung mag-isa ka nang naglalaro, yung feeling na natapos mo yun, ganun kasarap. Imagine mo siguro kung i-relate sa totoong buhay, merong binigay sa inyo na problem yung professor nyo, tapos pinupukpok mo yung ulo mo paano mo isa-solve yung problem na yun, tapos putang ina, na-figure out ko, eto yung solution doon, eto yung answer doon, tapos present mo. Tama. Parang ganang feeling. Gets ko yung feeling na ganyan. Kasi ginawa ko siya dun sa A Way Up ng Clear Obscure Kahit pikon na ako, tinapos ko siya. Tapos masaya ako nung natapos ko. Pero kasi, siguro ako lang yung tao na choosing my battles wisely. Tama. So depende. Depende talaga. If gusto kong maging sweaty sa isang game or hindi. Depende talaga siguro siya dun sa sa klase ng gamer and yung intention mo while why you're playing that game, or kahit yung literal na why you're playing games. Merong specific na gamer na naka-activate sa ganung klase, kaya maraming fans ng Souls, right? Kaya maraming fans rin ng Stardew Valley kasi putang ina, ba't ako magpapa-stress, right? Sarap ng mabuhay Stressful pala. Tsaka yung kunwari, yung argument na stress na nga ako sa totoong buhay, magpapaka-stress pa ako dito sa game. Gusto ko nga lang mag-unwind. Depende talaga siya. Silk Song. Pero, yun. Iba't iba siguro talaga siya ng tawag dito, ng market and gamer behavior. Ang pinaka-ayaw ko lang sa discussion na to when it comes to difficulty, kapag yung isang game is kilala, sumikat, and yung design philosophy niya is nag-a-anchor sa pagiging mahirap, tapos nagdi-demand yung mga tao na lagyan ng easy mode, doon ako medyo hindi ko siya gusto or hindi siya nagme-make sense sa akin. Ayokong mag-give in yung developer na ito yung design philosophy nyo guys dito kayo sumikat, dito kayo nakilala. Bigyan nyo ng ibang option, which is kunwari, ang perfect example dito I think is yung sa Elden Ring. Binigyan nila ng summon. You just have to discover it or tawag dito, build your character in a sense na madadalian ka or use every option that you have para matalo yung boss. Tapos doon naman sa mga masokista, di wag mong gamitin yung summon kung gusto mong mahirapan ka or wag kang mag-magic build or kung ano man shit na gusto mong gawin. Yun, I think yun yung magandang approach. Not necessarily putting difficulty setting but giving players option on how to make the game easier. I think yun yung magandang approach. Ikaw, anong thoughts mo dun? Nabanggit ko na ba sa'yo na nag-magic build ako ng Elden Ring? Okay lang yun, Good yun. Pero perfect dodges ako nun. Di ko na lang talaga inulit kasi ultra focus ako ng 2 oras. Boss, ayoko na ng gano'n. Siguro pag nasa mood ako ulit, itatry ko. Pero gets ko yung gantong point kasi part ng franchise yun yung pagiging hard game niya. Pero kung yung mga tipong Ninja Gaiden naman, lalo may bago naman po, I think okay lang kung may easy, tapos may option sila na kasi hindi naman sila nakilalang Souls-like Tsaka mahirap yung game. Mahirap yung game. I think kahit naman yata yung mga unang Ninja Gaiden, meron naman din talagang difficulty setting sila. So,
Yun lang, lagi kasi tong discussion, Bonbon, hindi ko alam kung tambay ka ng Twitter and kung nasa newsfeed mo siya, laging pag may bagong mahirap, ganito ang hirap yun. Setting. But yung sa part na yun kasi, nabigay ko na to na na analogy is yung magpupunta kayo ng ng theme park, say Enchanted Kingdom or Star City. Maraming mga rides doon. May carousel, merong Ferris wheel, may horror house. Yun yung parang iba't ibang genre. Ngayon, kung gusto mong maka-experience ng thrill at sumakay ng roller coaster, hindi mo naman ide-demand sa Star City o Enchanted Kingdom na padaliin nyo po, wag na pong mataas na roller coaster. Hindi na roller coaster yun. Pag yung mga walang mga nakakalula ng mga ganung-ganung Oo. shit or yung mga ano. It's Hindi na yun. Yun yung allure na yun. Yun yung kung bakit siya ganun eh. Pwede naman tayo mag-carousel na lang muna. may mga kabayo. K-drama pala. Wala na akong iba dito, Bonbon. Yung isa na lang na nagulat ako yung sa Age of Mythology. Matagal ko na kasing gustong i-penetrate tong genre na to, pero for some reason, hindi nagtutuloy. Kasi ang nalaro ko, kasi hindi ko tama ba? Ano to? RTS ba to? Real-time strategy ba tong Age of Mythology? Kasi ang nalaro ko lang before, siguro yung mga sikat lang, yung Battle Realms, yung Red Alert, RTS siya. Fury's Revenge, RTS, no? Pero may alam mo yun, parang pag pinapanood siya, parang gusto kong i-try ito pero hindi ako nagtutuloy na itatry ko talaga siya. May ano ka ba? May interest ka ba sa mga ganitong games? Mga RTS? Ang nalaro ko lang kasi ng RTS, yung Three Kingdoms. Wait lang. Okay. Parang familiar din ako dun. Three Kingdoms na. Kalimutan ko yung eksaktong wait lang. Check ko sa Total War na franchise. Total War. Tapos yung Three Kingdoms nila. Tsaka yung sa Shogun, yung Japan. Yun lang yung na-try kong RTS. Masaya naman siya, lalo if kasama ko maglaro. Oo. Ganun. Pero pwede mo naman siyang solohin kasi pag mga gantong laro, nag-iisip ka talaga ng strategy mo. Kasi depende sa decision mo yung magiging outcome nung ng laro. Totoo. Pero yun lang. Let's see. Kasi yung tawag dito. Nakakamiss din yung ganong feeling. Ano ba tawag doon? Hindi naman yata. Parang feeling ko kasi para akong Diyos or commander. Yung parang nasa overview ka na kinokontrol mo yung maraming mga units mo tapos pupuntahin mo dito, ganyan. Tapos may iba't ibang tawag dito? Mga piyesa na kukontrolin mo. Ayaw mo ng Clash of Clans? Naglaro Clash of Clans. Na-addict ako doon, lads. Hindi ko ba na yun? Di ako naglaro ng COC pero feeling ko similar siya. Similar objective, yung parang gano'n pag mga RTS games. De-deploy mo yung mga characters. Na-addict ako doon. Yung may moment na addict ako doon. Yung sa Clash of Clans. Good shit yan. Hanggang town hall ba yun o town house? Hindi ko na alam kung anong tawag doon. Basta yung pinaka-base mo. Parang hanggang level 10 lang yata ako doon. Anyway, meron pa pala akong isa na parang gustong i-try. Pero bago ko ibato yun, batong muna yung sa Bonbon. Baka meron pa tayong hindi na-discuss na trip mong game. Baka pareho tayo ha. Sige. Ilan pa ba yung nandyan sa'yo? Ito na lang, Octopath. Okay. Traveler Zero. Pinakita ba yun dito? Wala ba dito? Nasa announcement siya. Sa announcement pa siya? Parang hindi ko siya nakita doon sa But anyway, sige. Parang na-announce siya before... anong showcase ba yun? Parang wala siya dito sa pinanood ko. Pero anyway, go. Octopath Traveler Zero. Hindi ko sa TGS ko lang din siya na TGS, no? Dito sa Game Silog Show. Hindi, sa TGS ko lang din siya pinanood kasi nung nag-check ako netong mga streams, sunod-sunod kasi yung mga pinanood ko yung RGG Summit, tas itong yung sinend ko sa yung link. Yung sinend mo link, yun yung pinanood ko Kung hindi ko siya nakuha doon, baka sa ibang stream. It's either doon sa
tawag na yan, Square Enix ba yun na showcase? Pwede. Kasi yung Tokyo Game Show pala, simultaneous event siya. Showcases siya ng mga gameplay ng mga devs dun sa Japan. May ano ako mamaya additional. Okay lang Sige. ba? Oo naman. Octopath Traveler Zero, gusto ko i-try. Auto-buy sa akin yan. Kahit nung unang pinakita yan. Kasi fan ako ng Octopath Traveler 2. Yung palang yung nalalaro ko, yung 1 di ko pa nalalaro. Pero super, ako nun. Looking forward ako dyan sa game na yan. Matagal ko na itong gustong bilhin. Siguro, kasi wala pa talaga akong drive ngayon maglaro ulit ng mahabang games. Pero, ayun. Bet. Nice. Meron na yatang yan? Parang town building ba yun? Or parang, kung tama yung understanding ko, parang yung mga, meron kasing Octopath Traveler 1 and 2 na sa console and sa PC. Tapos meron ng Octopath na parang sa mobile. So baka may mga gacha shit doon or kung ano mga mobile game na na business model. Parang kinumbine yata siya. Kung ano yung mga ganda doon sa mobile game, kinuha and then kinumbine doon sa parang as a single player game na itong sa Zero. Champion yata yan. Octopath Traveler Champion of the TGS. Di ko maalala. Pero looking forward ako dyan. Looking forward ako dyan sa Octopath Traveler Zero. Yung sa akin naman, Lods. Sige. Tsaka yung Chef's Kiss talaga yung yung 2D HD niya. Yes. Meron ako isang game na parang feeling ko magugustuhan ko to. Feeling ko hindi man day one pero meron siguro kung mood na most likely kapag nilaro ko to magkiklik to at maa-addict ako. May ganun kasi ako na parang certain mood na hindi siya possible na hindi siya mag-click ngayon pero pag nalaro ko siya ng pasok-sok dun sa mood ko, putang aadikin ko na super ma-enjoy ko siya. Yung name ng game, guys, is Winter Barrow. Daga. So, daga siya. Parang nasa Game Pass to ng November din. November. Ngayon, itong if my memory serves me right. Kasi madami rin silang i-introduce na Tapos isa to, Winter Barrow. So, yung na ito, guys, is daga ka. Tapos yung setting is winter. Parang siya, ang tawag dito? Ano bang game yun? Starve. Tama ba? Starve ba yung title? Basta parang ganun siya. Yung maglalakbay ka dun sa area tapos kukuha ka ng mga resources, ganyan. Tapos i-improve mo yung lugar mo. Mag-build ka ng kung ano-anong shit. Yung gameplay loop na ganun, merong certain mood ako na putang ina magkiklik sa akin yung aadikin ko. So, lalagay ko siya sa radar ko tapos titingnan ko siguro kung magiging available sa PS Plus, ganyan. Most likely itatry ko siya. So, Winter Barrow, daga. Inilagay ko dito eh. So, Mag-Game Pass ka na lang. Nasa Game Pass siya. Walang trophies yun. Dito mabigat. Alam mo, Lods, Bonbon. Hindi pa, hindi nakikita ko yung future na yung Game Pass magiging available sa PlayStation. Papayag ba Sony? Doon nagkagastos eh. I mean, kung may PS Plus na eh, siguro mas tamang prediction for me yung mga PS5 titles, mga PlayStation classics, magiging available sa Game Pass in the future. Hindi pa ba? Hindi pa ba available? Unti-unti. Nag-start kasi, na sila sa Helldivers. Big move yun. Sobra. Kasi yung Microsoft, I think talaga nagpipivot na sila sa pagiging publisher na lang eh. Na, okay, meron pa rin naman sila yung sa yung handheld nila, right? May pinakita nga doon eh, sabi parang ang selling point is lahat ng mga games library nyo or gaming store is available doon sa diba? Doon sa Xbox Ally, yung bago. Xbox Ally, diba? Merong Steam doon, merong Epic yata, and then merong EA. Pati yung Game Pass, nandun din. Alam mo ba, ni-replay ko pa yung pinas ko pa yun, baka available yung PlayStation. Wala. Feeling ko
medyo stretch na yung ganyan kasi Hmm. greedy yung Sony. Mm. Baka may self-preservation yung Sony kaya hindi sila pumayag na ano. Pero who knows? Puwede. Business. Yun yung I think nagagawa kapag winning ka. Kasi Mm. kunwari, yung Xbox, let's be honest guys, maganda yung ginagawa nila in a sense na magiging accessible yung mga games nila sa iba't ibang klaseng gamers and mas affordable, right? Mm. Pero kasi ginagawa nila yun, nandun kasi sila sa side na kailangan nilang i-win yung yung customers nila. Kailangan nilang mas Oo. lumawak yung subscriber base nila. And to do that, kailangan nilang andun sa side ng quote-unquote pro consumer. And kung mapapansin niyo nung merong specific na pricing point naman yung Xbox Game Pass before. Tapos 'di ba nag-aangat-angat sila. Kasi ganun naman talaga, right? Parang Ah. i-ease in muna nila tayo tapos okay, pag nakuha na yung loob, unti-unti nang magkakaroon ng price increase, right? So, normal naman na strategy yan kahit naman sa Netflix, Disney Plus, etc. Yung sa PlayStation naman, kaya meron silang konting angas doon sa mga business decisions nila na one can argue na hindi pro-consumer kasi winning sila at binibili pa rin yung game. So kapag May kumikita sila, hindi sila forced to make a decision na magfi-favor sa mas nakakakami. I think. I mean, wag na tayong lumayo. Example Mm. natin, ikaw. Mm. 'Di ba sa lahat naman ng platform gusto mo talaga maglaro sa PlayStation? Yes. No. May mga ganyan talagang tao kasi Mm. established na yung PlayStation ever since ilang years na, 30 plus. Mm. Eh yung Microsoft kasi parang iba na yung business model nila ngayon. So Totoo. I don't think papayag yung Sony na pumasok sila dito sa Game Pass. Siguro yung ibang mga titles nila pwede nilang ibigay sa ano Game Pass. Like yung nangyari na nga sa Helldivers, which is kahit ako nagulat ako na ano naging available na siya. Mm. I think kasi merong mga games talaga na dapat day and day available talaga sa ano sa lahat ng platform eh. Mm. May mga ganong games. Gets ko yung mga single player games na gusto mo na yung parang focused na revenue is Sony muna, parang doon muna. Tapos later on magiging available sa iba't ibang platform. Pero PlayStation, yung mga katulad ng Helldivers, kailangan multi-platform yan. Day and day. Automatic release date, available dapat sa lahat yan. Kasi yun yung strength ng game eh. Yung multiplayer na available siya sa iba't ibang platform. I think, hindi ko alam kasi hindi ko naman nalaro yun. Pero nakikita ko lang siya na ganun. So, Ganyan nga siya nga ni nung una. Tapos nilagyan nila ng restriction, ng region. Tapos ngayon, binalik nila this year. Kaya nag-spike ulit yung players. True. So, Kaya lesson yung learned. yung talk yun, hindi ko i-correct niyo na lang ako guys kung naka-exclusive siya yung announcement for PlayStation. Pero fighting game yun, kailangan gawin yung available yun sa ano, Oo. ibang platform. Sana. Sana. Mm. Pag mga So, multiplayer. yung mga Ghost of Yoti, yung mga Bloodborne, o mga single player games nila, gets ko pa na una muna sa PlayStation tapos later on, sige, gawin yung Mm. ano. Kasi parang second wave ng marketing rin yun eh. Na parang okay, Mm. nakabili na yung iba, hindi nabibili yan. Alam mo yun, yung parang ganun. So gets yun. Pero pag mga multiplayer games, community games, dapat day and day, ano yun, available sa lahat ng platform. But anyway, ano yung ikukuda mo, Lods? Ano yung Ano to? Last thoughts na ba to sa TGS? last thoughts? Hindi to part ng broadcast, pero nag-showcase kasi sila sa ano sa Tokyo Game Show. Monster Hunter Outlanders. Ito Ano yung yun? collab ng Capcom tsaka ng Tencent, ng Timi Group. Yung may gawa ng Arena of Valor ba o Honor of Kings. Kasi yung mga popular gaming mobile game developer. Okay. Tapos, nag-showcase sila ng gameplay. I would pay for that game kahit sa cellphone lang yun. Bakit? Anong title? Monster Hunter Outlanders. Collab Ano siya to, ng pang ano lang siya? Pang mobile game lang siya? Yeah, Mobile game lang? gacha siya. Part ka ng Pero problema. kasi,
Nung una kasing na-heard ko yung news nito, Oo. hindi ko in-expect na ganito yung gameplay. Na parang yung classic na elements ng Monster Hunter, nandun pa rin. Nag-hunt ka, yung combo ng Oh. longsword nandun, tapos yung mga monsters nandun, pero open world survival game siya. Kasi Oh. ang ganda nung showcase nila. Sobrang sold na sold ako. Parang if familiar kayo sa sa mga games like WoW, Genshin, ganun yung interface niya. Mm. Party kayo, then ikaw yung adventurer. Sa party mo, pwede kang magsama pa ng 3 additional. Tapos pwede siyang Okey. i-swap-swap. Pero siguro mas okay pag stick to one ka lang. Kasi may Siyempre, string, kailangan talaga stick to one ka lang. syempre loyal tayo dito. Hindi, tawag niyan? May string of combos kasi. Tapos natuwa Oo. ako, yung showcase kasi nila, longsword. Tapos yung mga classic moves from Monster Hunter, yung Spirit Cheat, Spirit Mm. Gauge, yung move na backstep, mga ganun, Mm. nagsa-sidestep, nagka-counter. Nandun siya. Ang pulido ng pagkakagawa. parang, Nice. parang, hindi ko in-expect na ganun sila kagaling. Gumawa pala. Ilang minutes yung trailer nito? Monster Hunter Outlanders. Yung gameplay na napanood ko, 7 minutes eh. Pero, merong Tingnan natin saglit yung lang. trailer. Gusto mo? Sige. Teka lang. Masistream 3 mo. minutes 3 minutes lang naman 'to. Wait lang, shi-share screen ko. Sa mga nakikinig sa Spotify, lipat kayo ng ano, Tsaka ng napanood ko yung Great Sword na gameplay. May bigat. may So, bigat. imaginein mo, sa lahat ng mobile games ng Monster Hunter, kasi yung MH now, hindi ko nilaro eh. Ito yung Mm. pinakamaayos. Ayun. Sige nga, panoorin natin. Sure ka 3 minutes yan. Pwede mo Saan mo naman nakita siguro 'to? i-skip na sa wala to dun sa showcase kasi lang to, parang part siya nung mismong event ng Tokyo Game Show. Hmm. Nandun sila naka-booth ngayon, tapos nagde-demo sila. Ang ganda nga 'no, para sa mobile game. Anong Ang ganda! Para siyang combination ng Wilds na Genshin. kailangan Tapos mataas yung specs ng PC PC ng ano mo, cellphone mo. dapat. Tawag niyan, yung Kaya nga gacha 'no, niya, yung characters. Tingnan mo. parang hindi mobile game. Yes, sir. Sana ito na lang nilabas nila kaysa sa Wilds. Joke lang. Wow. Maganda naman yung Wilds, pero di ko in-expect na ganito rin ito kaganda. Oo nga, oh. Patingin ng UI, ba't walang UI? Alam ba, hanap ka nung sa mismong gameplay. Try mo i-forward. Teka lang, sige, tapusin na lang natin. Palo inip eh. Ito yung napanood ko kanina, yung sa longsword. Tingnan mo. Oh, Di ba? oo ano. Ang ganda. Hindi ko rin siya in-expect actually nung nabalitaan ko to. Parang wala akong pake kasi gacha. Tapos nung napanood ko to, Anong magiging gacha dito? Kung sakali. yung Saan? characters. Okay. Itong mga kasi parang set na sila na may longsword user, may dual blades, Hmm. may great sword. Yun yung igagatcha mo ngayon. Sana pati yung, Oh, feeling ko pati yung mga layered armors baka igacha. Kasi putang mahilig ina. sa fashion hunting yung mga tao. Baka yung monster gacha din ah. Hindi ko gacha yun. Pero natuwa ako. Tapos parang nainggit tuloy ako sa mga nasa Tokyo Game Show ngayon. Naka-demo kasi ito dun eh. Eh di sa Oppo yan? Sana. Sa Vivo? Di pa ni-reveal kung may controller support eh. Kasi yung demo nila, touch screen. Oo. So, kung Yung nalaro, specs ba? yung specs parang sa iPhone yata, above 12 minimum. So, di ko sure Oh. sa Android. Baka dapat mas mataas pa.
Parang ano to, demanding to sa phone. Kailangan maano yung phone mo. Yung graphics niya, oh. Sana nga may PC port eh. Parang sa Genshin. Mag-BlueStacks ka na lang. Di ba ano? Ay, Oo, pwede rin BlueStacks. Pero ang ganda niya. Venture. So. Oo nga, parang hindi mo kang ano. Or baka meron low setting, hindi ko alam. Pero parang nung sa napanood ko, masyadong mabigat siya kung ano. Pero Gusto aminin ko mo, mamutan. maganda. Oo nga, maganda. Ang ganda, no? Ayoko na mag-gacha. Parang konti na lang sold na ako kasi yung mga nakita kong gameplay, lalo sa Great Sword tsaka Long Sword, kung ano yung mga classic move na meron sa FH, sa PC, sa console, ganun din siya. Tsaka perfect to lodge yung gantong ano, yung gantong style kasi 'di ba, yung let's say yung pagiging hindi naman ako mobile gamer pero yung gets ko yung allure nung one game lang. Kunwari nakapila ka magbabayad ng ano ng sa bayad center. One game muna ako. Yung ganong ano, 'di ba? Gets. One hand muna. Ang hirap gawin nun sa console kapag ano kapag nasa ibang lugar syempre hindi mo na magagawa yun. Dito kunwari meron kang tenga na kunwari nakapila ka or nasa biyahe ka, one game muna ako ganyan. Kaya Yossi nga Break. Yossi Break isang hot. Kasi yung mga katrabaho ko, mga ML player, habang nag-Yossi Break kami, ako lang yung OP kasi sila habang nag-Yossi Break kami, naglalaro sila ng ML. ML, 1G. Yung ganong vibe. Pwede siyang gawin Ah, dito feeling ko kaya sa nga MH. Tara 1G, one hand, parang ganyan. Sabi ko sa'yo, parang good decision kay Capcom tong ano nila kasi yung Monster Hunter now, hindi ko sure kung marami siyang players pero di talaga ako na ano dun eh. Parang may ano daw yun, tawag niyan, auto attack. Ha? Ah, Hindi, may auto attack siya tapos parang Pokemon Go na manguhuli ka lang talaga. Nice. Good shit, di ko rin expect yun. Parang na-share yata ni Duke yun, pero hindi ko lang pinanansin kasi auto pasado sa mobile game. Pero ang ganda niya talaga. Maganda siya. Maganda siya. Smash yung mga characters. Puro babae pa nga ginagawa nila ngayon eh. Tsaka ano, sinabi nung dev dun sa mismong TGS, kasi naka-live sila nitong, kung malala ko anong araw, nung sa nag-demo, sinabi nila na parang they're not rushing to release the game. So ngayon, naka-beta pa rin siya. Kasi gusto nila optimize pagdating sa mobile. So hopefully, may controller support and then may PC port para pwedeng ano. Kapag walang controller support, magpupulbo ka ba? Ayaw naman siguro ng kamay ko. Nag-ML ako nag-Genshin din ako Kasi yung mga barkada ko pa nag-ML, boy may pulbo ka dyan boy. Sabi ko bakit? Pulbo na maglalaro kasi yung sa skin. Kailangan nila lagi nakapulbo. But anyway, good shit. Hindi ko alam kung ano pang lalabas dito sa Tokyo Game Show. So kung anong araw nyo man mapapakinggan tong episode na to, kailangan lang klaro na meron kayong context na ang nag-focus lang kami dun sa dun sa Xbox Showcase or yung dun sa video, yung sa link na sinend sa akin ni Bonbon, yun lang yung pinanood ko. So, yun, looking forward pa rin naman next year kasi kinokontrol ko yung sarili ko dahil ayoko mag-minus points na sa ngayong year dahil sa Project Kubos backlogs namin. And yun, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers, sila Sans, Lance, Mark D. Binagracia, Yvette Suzane, Sulibilla ng The Ara Ara Channel, si Kuya G at si RD Casimiro, Admiral na malupet. Thank you. And kung enjoy nyo yung content na ginagawa namin, consider supporting us on patreon.com/thegamesilog show. Available doon $2, $5, $10, $100. Kung anong trip nyo, kahit ano man doon, good shit yan. Ano pa ba? Bonbon, may gusto kong i-shout out? Wala naman, pero Promote? add ko lang dun sa sinabi mo na parang yung mga binanggit namin dito yung mga na-release lang ng mga gameplay tsaka announcement sa TGS kasi ongoing pa rin siya. Pero masaya. Looking forward. Yes. Hindi ko, most like, ano to parang ang tawag dito, yung mabibend ko yung yung time kasi ito yung una nating ni-record.
Pero ang Oo. una kong i-re-release yung State of Play namin ni Modern Man. Pero bukas pa namin nire-record yan. So, masagat siya na kung ano man yung mga, kung magiging redundant man ako doon. Gets Good yun na yun. luck. Good luck. Anyway, Bonbon, salamat sa time mo. Okay. Sa mga nakikinig sa susunod na episode ulit, guys. Magkikismisan muna kami. Bye. Bye. The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng X-Core Gamer, RD Casimiro, I Am Maku, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Arnel Pableo, MC De La Cruz ng GamePow, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Dor Malyari, Batuts, Storm, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben Dre, Leo Cavite, Jean Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Jang, and Cornflake. Maraming salamat sa inyo, guys.